Discovering life's purpose involves a choice. No? We must desire for it. We must discover it. And we must do it. Amen? Kailangan daw po nating nasain ang mga bagay na ito. Kailangan daw nating madiskubre muna ang mga bagay na ito. At matapos natin madiskubre, dahil dinasa mo, we must do it. The very will of God. Kumusta po yung buhay natin? No? Sa lahat ng aspeto na inyong mga buhay, will ba ni Lord ang ginagawa natin? How is your relationship? Is it the will of God? Amen? So, meron akong kakilala, nasa church. Tagal na church. Pero, ang boyfriend niya, o ang girlfriend niya, babae siya. Babae rin. Tomboy. So, ginagawa niya ba yung kalooban ng Panginoon? Pero tumutugtog. Minsan po ganyan eh. Nasa ministry tayo. Pero, although nasa ministry tayo, may aspeto sa buhay natin na hindi naaayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Amen? At alam niyo po, lalo na mga musikero, napakahalaga niyaan na sila po ay maging rooted sa Word of God. Bakit? Kasi pag hindi po rooted sa Word of God, nagiging pasaway. Nagiging sakit ng ulo ng pastor. Pero, pag malalim sa salita ng Diyos, naniniwala ako na merong another level of ministry na inihahanda ang Diyos sa Kanya. Huwag niya lang ilayo, Pastor Boyet, di ba? Magaling na musikero. Magaling na singer, di ba? Yan ang hindi ko makuha sa iyo eh. Iba yung anointing, no, ng pagkanta ni Pastor Boyet. Sa akin, preaching na lang. Kasi hindi ko pwedeng kantahin. Okay, so, meron po tayo mga basa dyan. Dito na ba mga? We cannot talk the talk, but we must walk the talk. Ano ibig sabihin niya? What does it mean? Low, yeah. Okay. Anybody? Ano po ibig sabihin nito? We cannot talk the talk, but we must walk the talk. Ano yan? Kahit sino? Tay. Ako na lang. So, ibig sabihin, nasabi niya hindi raw po sapat ang ikaw ay talak ng talak. Diba? Salita ng salita. Mas mahalaga po ang ipinamumuhay ang salita. We must walk the talk. Siyempre sa isang banda, mas maganda may salita ka at merong pagsasapamuhay. So, yan po. Pangalawa, do we serve God in our generation? Kumusta po ang buhay Kristiyano natin? Baka yung iba sa atin, every Sunday lang, naglilingkod sa Panginoon. Are you with me? Alam niyo po, narito po tayo sa ating generasyon. We are here in our generation. This is our own generation. At sabi nga ng 36b, in his own generation, David served God
according to His purpose. According to the purpose of God. Amen? Tapos na po ang henerasyon ni David. Yung talata po na ito, nagre-replika sa buhay natin ngayon. This is my generation. Your generation. Our generation. Amen? Henerasyon natin ito. Kaya, dapat alam natin kung ano ang dapat natin gawin in our generation. Sabi nga, Mother Teresa, known for her selfless work with the poor. Amen? And she said, not about me, but about them. About you. Nagmarka yun. Nagmarka. Nagmarka ang buhay ni Mother Teresa. Nagmarka ang buhay ni Princess Diana. Amen. Nagmarka ang buhay ni David. Nagmarka ang buhay ni Martin Luther. Nagmarka ang buhay ng mga man of God na ito. And this is our generation. Amen? Henerasyon po natin ito. Mga panahon po na ito. In other words, mga kapatid, leaving a legacy indicates that there are always a lot of struggle. Amen? Kaya paborito ko po yung quotation na yun. Mag-iwan ng magandang bakas para alalahanin bukas. Amen? Bakit? Kasi darating ang araw, ang buhay mo, ang buhay ko, lalong-lalo na ang mga senior citizen. Di ba ba? Magiging kwento na lang ang buhay natin. Tama? Kaya ang hamon sa bawat isa po sa atin, gandahan mo ang kwento ng buhay mo sa tulong ng Diyos na nagbigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Amen? Palapakan natin ang Lord, God Almighty, the glory. Leaving a legacy. We are always confronted with a choice. In other words, don't live in the past generation. Amen? Huwag mong hayaan na, yung mga nakaraang henerasyon, lalo na yung mga past worst life experience natin. Kasi may mga ganun eh. Pagitan ng karanasan noon, hindi makapag-move on. Diba? Nabasted ka, hindi ka makapag-move on. Diba? Natanggal ka sa trabaho, hindi ka makapag-move on. Nabangkrut ka, hindi ka makapag-move on. Iniwan ka ng asawa mo, hindi ka makapag-move on. Hello? Diba sa katabi mo, mag-move on ka. Dahil nga iba hindi makapag-move on, naghahanap ng tali. Ilalagay sa kisame eh. Ilalagay sa leeg. Para makamatay. Di ba ba? Hindi. Huwag po natin hayaan na maka-apekto. No? Lalo-lalo na yung mga tinatawag na pangit na karanasan sa buhay po natin. Amen po ba? Kahit na yung mga magaganda eh, na mga karanasan, tapos magbabatay ka na lang doon. Hindi ka na gagalaw ngayon. Hindi mo na aayusin yung ngayon. Di ba ba? So marami pa ako nakita ganun. Naglingkod sa Panginoon. Hindi nagpatuloy. Di ba ba? At ang masakit noon, hindi nagpatuloy, naglaylong, inabutan ng kamatayan sa panahon
panahon ng panlalamig. Ligtas o hindi? Di ba? Si Lord na lang nakakaalam. Pero questionable. Diba? So, letter B, don't wait for the next generation. Amen? Don't wait for the next generation. David served God while he was a king, while he was hunted, while he failed. No? He didn't wait for perfect condition. Meaning to say, ngayon na. David served God habang siya ay hari. Naglingkod siya sa Panginoon sa kabila ng may humahunting sa kanya. Patuloy ang paglilingkod sa Panginoon sa kabila ng maraming struggle sa buhay. Hindi makakaapekto. Hindi nakaapekto ang kanyang mabibigat na karanasan para tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi ko po alam ang inyong mga struggle. Hindi ko po alam mga problema kinakaharap ninyo. May assignment po tayo ngayon. Alam niyo po kung sino assignment natin, sino mga tatay, mga nanay. Yung next generation. Yung susunod na salinlahi natin. Yung mga bata na yan. Tayo po sa henerasyon po natin, gawin natin ang magagawa po natin ayon sa kalooban ng ating pong Panginoon Diyos. Kasi po yung mga bata ngayon, nakita nyo, 14 years old, namamaril. Pumapasok sa school, may mga balisong. Iba na ang mga kabataan ngayon. Prone na prone sila sa paggawa ng mga kamalian. Di ba? Hindi ko alam sino may kasalanan. Batas ba? O yung magulang ba? O yung mga bata ba? Kasi nung araw, sa eskwelahan, pinapadi pa yung mga bata kapag kami nagawang kasalanan. Nilalagay ng notebook o sa libro. Ilang oras yung lilipa. Hindi makakalimutan ng bata yun. Disiplina. Eh ngayon gawin po ng mga teacher yun. Tanggal ka sa pwesto, tanggal ka sa pagtuturo. Dinimanda ka pa. Magulang ka, paluin mo eh. Yung bata. Sasabihin ng anak, papabarangay kita. Ano yun? Meron pa nga anti-palo bill eh. Hindi ko alam kung matutuloy. Adi wala na. Lihis sa salita ng Diyos. Ang sabi ng Bible, train up a child in the way he should go. So when he is old, he will not depart from it. Training. Amen? Kaya mas maganda yung panahon natin eh. 70s, 80s, 90s. Ano laro natin? Tago-ampong, habulan. Tumbang preso. Ngayon, sila gadget. Andiyan si Roblox. Tinuturuan sila maging ano? Maging hoodlum, maging mamatay tao. No? Tinuturuan sila na kapag may problema, pakamatay na lang. So, that is our duty. No? Sa mga matatanda ngayon, your duty, this is our generation. Computer era, di ba? Gadget. So, pag hindi na